Po tayo manalangin. Our Father, we praise you, we honor you. We're so thankful, O God, sa opportunity na ito na minsan pa kami makapag-aral, Panginoon, ng iyong salita. At patuloy naming dalangin ang iyong pagpapalan, pagtuturo, especially sa aming teacher ngayon na si Pastor Joshua. At ang bawat isa na kaklase ko, Panginoon, we fully submit to you na ang aming focus ay nasa ilang at equip po kami sa mga pag-aaralan mo namin ngayon upang magamit namin sa aming paglilingkod. Again, God, thank you so much po sa iyong presensya, Banal na Espiritu. We give glory to you in Jesus' name. Amen. 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 Yan. Purihin ng Panginoon at salamat po muli sa pagkakataon na tayo po ay makapag-aral. At ito pong pag-aaralan natin ngayon ay isang bahagi rin ng encouragement sa atin para tapusin po yung ating sinimulan na output na curriculum at magamit po ito mismo sa sarili nating local church, tayo mismo personally makinabang. At ito po ay pagkatawag nga sa atin ng Panginoon. So, ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito, ngayong gabing ito, ay called for discipleship. Para sa inyo po, ano yung meaning ng discipleship? Kayo po muna, Pastor Carlo. Amen. Tagasunod ni Kristo, follower of Christ. Tayo po yung pwedeng gamitin na mag-disciple. Isang teaching process na ginagamit natin to disciple para maging tagasunod ni Kristo. Amen po. Amen. Kayo po, Pastor Ding, ano po yung para sa inyo, anong ibig sabihin ng discipleship? So, parang ganoon din po kay Pastor Carlo na tagasunod ni Kristo. Pero yung natutunan ay ibinabahagi naman, itinuturo din. Amen. At maganda po at tama ang inyo pong mga sinabi. Ito nga pong discipleship, naniniwala tayo na ito po ay calling sa atin ng Panginoon. Hindi ito basta-basta na salita lamang o kaya estratehiya para ang iglesia ay dumami ang bilang. Di ba po? So, ito po ay calling sa atin ng Panginoong Jesucristo na dapat nating isagawa. Yan. So, the church is being called upon to do the greatest work that God has entrusted to us through our Lord Jesus Christ, which is discipleship. Ang Panginoong Jesucristo po ang tumawag sa atin para gawin po ang pagkatawag na ito. At ito po ay exclusive na calling sa mga believer lang. Di ba po? So hindi po ito calling sa unbeliever, hindi po ito calling para sa mga taong hindi connected sa Panginoong Jesucristo at hindi rin po ito estratehiya lang na matatawag para magparami ng membro. Ano po? Ito po yung greatest work. Ito po isang trabaho, isang aksyon, isang bagay na dapat isagawa ng isang mananampalataya. Meron po ba kayong mga Bibles dyan? Maari po ba ninyong buksan? Yung isa po ay sa Matthew 28 verse 19 to 20. Yung isa naman po ay Ephesians chapter 1 verse 15 hanggang 22. Makikibasa naman po sa mga dala po ninyong Biblia. Sige po, mag-on lang po ng mic yung pong nakakita na. Yung Matthew muna po. Nakita na po ba? Ito po yung Matthew 28, 19 to 20. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen.
Yun po namang Ephesians chapter 1 verse 15 hanggang 22. Amen po. Ephesians 1:15 to 22. Dahil dito, ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga pananangin, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Verse 19. At kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan na Kanyang lakas. 20. Na Kanyang ginawa kay Kristo na ito'y Kanyang buhaying mag-uli sa mga patay at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan. 21. Sa kaibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipangungusap hindi lamang sa sanlibutan ito kundi naman sa darating. 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at kanyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. At napakahalaga po na makita natin, lalo pag nag-focus tayo dito po sa Great Commission ng Panginoon, na ito pong discipleship ay hindi po ito request ng Panginoon. Di ba po? Ito po ay calling, ito po ay command sa atin ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dito, go therefore and make disciples of all nations. Ang sabi ng Panginoon ay kanyang disipulo. Ano po? Natulungan natin ang mga tao na makilala ang Panginoong Hesukristo, maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga salita. Andun po sa verse 20 yung teaching them to observe everything I have commanded you. Ano po, yung pagtuturo natin. Kaya napakahalaga po sa discipleship na ang ating itinuturo ay nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay Bible-based at alam natin yung purpose natin kung bakit natin ito itinuturo, bakit natin ito ginagawa. At tulad nga po ng binasa ni Pastor Carlo, yung ating pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay naitatransfer natin dun sa mga believers. Ano po? Sabi dun sa verse 15, ano? Because I have heard your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people. So kung hindi po natin sila tinuruan, hindi po nila ma-express ito yung ganitong klaseng pag-ibig, itong ganitong klaseng pamumuhay. At ito po yung isang napakagandang bagay na patuloy nating maunawaan na ito pong discipleship ay programa ng Panginoon para mas lalong lumalim ang ating pananampalataya. Ano po? Discipleship is more than just being an organization. It is being a family. Ano po? Yan po yung palagi nating aalalahanin. Na kapag tayo ay nagkakaroon ng discipleship, hindi ito tungkol sa ating samahan. Hindi ito tungkol sa organisasyon, kundi ito tungkol sa pagiging pamilya ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12, ang sabi dito, but to us as many receive and welcome Him, He gave the right, the authority, the privilege to become the children of God. That is to those who believe, adhere, trust, rely on to His name. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan na tayo, na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay itinuring ng Diyos na kanyang anak sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito po hindi lamang paramihan ng miyembro. Hindi lamang pag-iisip kung paanong sila ay masusustain dun sa church, kundi ibinibilang sila sa pamilya ng Diyos na kailangang alagaan, kailangang ingatan, kailangang turuan, patuloy na lumalago sa pagkakilala at pananampalataya sa Panginoon. At ito pong discipleship, napakaraming programa ang ginagawa ng mga churches. Ano po?
Pero palagi nating titingnan na ang Biblia pa rin ang ating basis, ang ating final foundation ng ating pagdidisipulo. Ngunit yung mga materials po, na ginagamit natin, nakakatulong po ito dun sa process. Dun sa process na dinadaanan ng mga mananampalataya para sila po ay lumago. Di ba po? Kaya napakahalaga po nitong mga bagay na to na neglect ng tagal sa maraming pagkakataon ng evangelical churches. Yung ganitong klaseng pagdidisipulo. Kaya may pagkakataon na kapag tayo ay nagturo sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga katatandaan, ito ba ay dumaan sa proseso na patuloy nilang nauunawaan ng Panginoong Jesucristo? Tulad ang kalooban ng Diyos, tulad nga ng binasa natin, yung commission. Tinutulungan ba natin ng mga tao na matutunan kung sino ang Panginoon? Ito ba ay nagsishape sa kanilang pananampalataya sa Panginoon at nagre-resulta ba ito sa pagsunod sa Panginoon? Kabilang ang bawat mananampalataya sa iisang pamilya. Yan. Discipleship is a lifetime commitment. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 9 to 10. Sige nga po, makikibasa yung buksan nyo na lang po yung 2 Thessalonians 2:15. Ako na lang po dun sa Romans chapter 12 verse 9 hanggang 10. Sabi po dito, love is to be sincere and active. The real thing, without guile and hypocrisy. Hate what is evil, detest ungodliness, do not tolerate wickedness, hold tightly to what is good, be devoted to one another, brotherly affection, give preference to one another in honor. Yan. Sige po, pakibasa po ng isang verse po natin. Ito pong 2 Thessalonians 2:15. Sige po, Tagalog Bible na lamang po yung aking gagamitin para medyo mas madali po nating maintindihan. Ano po? Amen po. Ayan. Sige po, Brother Jeff. Magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan ng aming sinabi o isinulat. Amen. Ano po? So yung katuroan na ipinasa, yun po yung magiging daan ng katatagan. Ang tanong, ito ba ay atin naiipasa pa rin ng mayroong katapatan sa Panginoon? Ang sabi sa verse 10, magmahalan ng Romans chapter 12, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Palagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, dito pumapasok yung discipleship. Ito po ay lifetime commitment. Hindi yan yung kapag gusto mo lang gawin, saka mo siya gagawin. Kapag ayaw mo na siyang gawin, hindi mo na siya gagawin. Alam natin na naniniwala tayo na halos marami. Hindi ko maisip kung anong statistics eh. Pero malaking percentage ng local churches natin ay nagfe-fail talaga sa ganitong klaseng commitment. Di ba po? May pagkakataon na papagod tayo. May pagkakataon sumusuko tayo kasi mahirap. Kasi matigas ang ulo ng tao or mga tao na ating pinamamahalaan. May pagkakataon na malayo, di ba po? May pagkakataon may problema sa financial. May pagkakataon na yung physical natin, hindi na natin nakakayanan na gawin yung dapat natin gawin kasi may pagkakataon yung physical natin mahina. So hindi naman yan applied lang sa ating naririto sa klase, pero pag tiningnan natin yan yung mga nagiging hadlang kung bakit nagkakaroon ng continuation yung discipleship. Pero kapag inisip natin na yung discipleship lifetime commitment, para sa inyo po, ano yung ibig sabihin nito? Lifetime commitment. Amen, Pastor. Sige po, Pastor. Ito po yung kung may kalooban ng Diyos na gawin natin ito po dapat yung natin laging ginagawa. Hindi tayo titigil. Katulad po nung ating sinasabi kung tumigil ka ngayon, paano ka na magtuturo? So, ito na po, as a pastor, kailangan yung discipleship every generation na tuturuan natin. So, hindi po tayo titigil. Amen. Kayo po, Pastor Ding, Brother Jesse, para sa inyo po, ano ibig sabihin nito? Discipleship is a lifetime commitment.
Amen po. Para sa akin po ito bawat hininga, bawat minuto ay nagtuturo ka, wala nang pipiliin, wala kang itatangi. Hangga't kaya mong ibahagi, i-share ang kabutihan ng Diyos. Sige lang. Walang bata, walang matanda, walang panahon, walang mainit, walang malamig. Ayan, Pastor. Yan po, lifetime. Narang linya. Amen. Ganda rin po yun. Salamat po, Brother Jesse. Totoo po yun. Ito yung sinabi ni Brother Jesse. Kayo po, Pastor Ding. Siguro po sa akin hanggat may kakayanan na magturo ay magturo para marami ang matuto, marami ang sumunod sa Panginoon. Amen. Amen. At na-appreciate ko po yung inyong mga sagot. Totoo po yun. At kapag alam nyo po isang bagay, kapag inilagay natin sa isip natin yung lifetime commitment, dahil tayong naririto po ay mga kasal, maintindihan natin yung word na lifetime commitment dun sa konteksto ng wedding vow, di ba po? Sinusumpaan natin yan sa harapan ng Panginoon eh. Kapag nung tayo ay kinasal sa ating pong mga sariling mga asawa, sabi natin sa harapan ng Panginoon, for better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part. Di ba po? Sabi nga ni Brother Jesse, hangga't buhay. Di ba? So, yun yung yun yung commitment natin sa Panginoon. Na ang driving force natin ay yung ating tinanggap mula sa Panginoon at kung ano naman yung maibibigay natin sa Kanya sa biyaya ng Diyos. Kaya napakahirap po talaga naman na mag-disciple, Sobrang dami mong kailangang i-consider. Pero palagi lamang tayong bumalik doon sa purpose kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Sabi nga dito sa Romans 12 verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So kung ganito yung tingin natin, ay ma-apply talaga natin. Maituturo natin yung dapat nating ituro sa kanila. Ma-impart natin kung ano yung dapat nating impart sa kanila. At palagi po nating iisipin na yung discipleship ay paraan po natin ng paghahanda sa kanila. Ano po? Dahil hindi tayo habang buhay nandito sa ating posisyon kung saan tayo inilagay ng Panginoon, kailangan nating maghanda ng mga taong susunod sa atin. Yan po yung idea ng discipleship. Pero kapag tayo ay naging greedy sa sarili natin, ayaw natin na tayo ay mapapalitan, ayaw natin na tayo maaangatan, palaging yun yung mindset natin, wala na. Yung discipleship, mawawala na sa linya sa ating mga buhay. Nakita po natin si Herodes, di ba? Nung panahon ni Jesus, kasi nabalitaan niya, nandiyan na daw yung hari ng mga Hudyo, pinanganak, yung Mesyas. Dahil nga hindi pinakita sa kanya ng mga pantas kung nasaan yon yung kanilang pinuntahan na kinikilalang hari ng mga Hudyo, dahil ayaw niyang mapaltan sa kanyang posisyon, pinapatay niya lahat ng mga bata na sakop ng panahon na yon. Nakita po natin. So hindi yun ang kalooban ng Lord na maging puso natin. Discipleship is a lifetime commitment. Pag tiningnan niyo po, every leader sa Bible, meron silang mga intentional disciple, one-to-one. Meron din silang mga tinuturing na mga tagasunod ng Panginoong Jesucristong inaalagaan po nila. Pero palaging merong isa. Tingnan po natin si Elijah, meron siyang Elisha. Ano po? Tingnan natin si Moses, meron siyang Joshua. Tingnan natin si Paul, meron siyang Timothy. Bukod pa dun kay Philemon o sa ibang mga itinuturing na nakakatulong sa kanya sa ministry, iba si Timothy. Di ba po? Tingnan natin si Jesus Christ, may 12 exclusive disciple siya. Pero hindi naman sinasabi sa atin ng Bible, kailangan mo muna magkaroon ng 12. O bago ka muna mag-143, mag-144 ka muna. Di ba? May narinig tayong ganyan mga quote eh. Di ba? Na bago ka daw muna mag-boyfriend, girlfriend, pumasok sa relationship, kailangan meron kang ganitong klaseng, hindi, bakit yan ang magiging mindset mo? Baka ang maging motivation mo ay para ako payagan na ni pastor na magka-girlfriend, boyfriend, kailangan may disciple ako. Hindi eh.
Kailangan ang motivation natin walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at yung commitment natin sa Kanya. Ano po? Every believer is called for this purpose. Yung nga po yung sinasabi ko kanina, na itong calling na to, very exclusive sa ating mga believer. Kasi sino ba ang magdidisipulo sa mga mananampalataya kundi kapwa mananampalataya? Hindi po pwede na ang magdidisipulo sa atin ay yung mga hindi mananampalataya. Dahil binasa nga po natin kanina na involved dito po sa programa ng discipleship ay yung pagtuturo para po makilala ano po kung sino ang Panginoong Jesucristo, parang manampalataya ang mga tao sa Panginoong Jesucristo at para sumunod ang mga tao sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung tatlong goal ng discipleship. Ano po? To learn about Christ at to believe in Christ, tsaka po to obey in Christ. Yan po yung tatlo. Yan po yung tatlong aim ng discipleship. Pagka po yung tatlo hindi natin na-meet, hindi tayo effective na nagdi-disciple. Sige po, sa inyo na lang yung 2 Thessalonians 2:14, babasahin ko po yung 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makiisa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Sige po, basahin niyo po yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Amen po. 2:14. Sa kalagayang ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Andun po yung keyword natin na sino po ang tumawag. Sino po ang tumawag? Sige nga po. Sino po? Diyos. Ang Diyos, ang Panginoon. Ang Diyos ang tumawag at sa pamagitan ng mabuting balita, tayo tinawag ng Panginoon. Kaya po ang calling na ito, very exclusive talaga sa ating mga believer, ito pong pagdidisipulo. At ito pong pagdidisipulo ay mayroong malaking connection sa ating buhay, sa pananampalataya sa ating Panginoon dahil tayo po ay nagkakaroon ng pakikipagkaisa sa Panginoong Hesukristo. Ito po yung goal. Ito po yung purpose ng ating ng pagtubos sa atin ng Panginoong Hesukristo. At ito din yung purpose na tayo ay tinubos na para po tayo ay magdisipulo. And we are commissioned to fulfill the call to proclaim the gospel of salvation. Sabi po sa Romans, yan, basahin ko po. Romans chapter 1, verse 15. Yan. Romans chapter 1, verse 15 hanggang 17. Sabi po dito, kaya nga nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita, sabi ni Apostol Pablo. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paanong tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So we are commissioned to fulfill the call to proclaim the gospel of salvation. Kung hindi tayo maghahayag ng mabuting balita, paano makakapagligtas ang Panginoon? Ano po? Dahil naniniwala tayo, faith cometh by hearing. Kaya meron tayong bahagi dito po sa pagkatawag ng Panginoon. Hindi ibig sabihin sa atin nakadepende ang kaligtasan nila. Ano po? Ito po'y nasa Panginoon pa rin. Pero tayong mga mananampalataya, meron tayong bahagi. At hindi lang tayo ang magbabahagi, kundi dapat tayo po ay nagtuturo ng mga taong makapagbahagi ng mabuting balita sa tamang paraan. Alam niyo po, sa loob, meron kaming leader doon na galing siya sa ibang church, di pa naman siya formally nagpapa-member. Tapos, kino-question niya ako. Sabi niya, Pastor, bakit hindi mo pinapayagan si ganito na tumayo, na magturo, na dito sa ating youth fellowship?
mahusay siya, ganto ganyan, sabi niya ganun. Yung tinutukoy niya, hindi pa rin siya formally member ng church, pero leader din galing sa ibang church. So ang tanong, pag kami mga ganun ba na leader galing sa ibang church tapos pumunta sa atin, pinapatayo agad natin sa pag-share sa leadership? Para sa akin po, hindi. Hindi agad. Alam niyo po ang aking sinabi sa kanila, meron tayong proseso. Merong paraan para ihanda ang mga taong ito lalo sa pagtuturo dito po sa harapan. Kasi sabi ko sa kanila, ang mapapansin niyo sa akin, dito ako very cautious na napakahalaga ng mga ituturo dito sa iglesia na alam natin ito ay mula sa salita ng Diyos at ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. Iniiwasan natin na merong mga tao na makapagturo ng hindi naman nakalinya talaga sa kalooban ng Panginoon. Di ba po? Dito sa salita ng Diyos. So, napakahalaga po ng discipleship. Alam niyo po ang sabi ko sa kanila, bago sila tatayo doon sa harapan, kahit sila leader na ng church, kailangan sila ay dumaan sa proseso ng ganitong klaseng discipleship. At ito po yung aming isasagawa, loobin ng Diyos ngayon pong May, para sila ihanda. Pero si Sister Zen na naging kasama po natin dito sa El Betel, siya naman po ay isa sa nakakatayo doon sa youth fellowship, hindi sa Sunday service. Ano po? Dahil ang sabi ko po sa kanila, Sister Zen, dumaan siya sa proseso at siya ay nag-Bible school at kami bilang pastor, Sister Zen, bago siya mag-speak, pinapasend ko sa akin yung kanyang outline para i-check. At may mga words, may mga phrase, may mga points na kailangan akong i-revise, may mga tamang paraan ng pag-deliver ng salita. At salamat sa Panginoon. Kapag yung mga tao, tamang paraan ng discipleship, dumaan sila, hindi sila na-offend kapag kinorek mo sila. So kapag nakita lang natin yung galing nila, nakita natin yung potential nila, tapos bigla natin silang nilagay at hindi sila dumaan sa discipleship process, hindi rin nila tayo kinilala, yung authority natin galing sa Panginoon, tiningnan lang nila yung sarili nilang sila'y magaling, mga kapatid. Yan po yung malaking danger. Pwedeng yan pong mag-cause ng division sa church. Meron din pong isang leader doon na sabi niya, Pastor, dapat nagte-train ka ng ibang taga-preach ng Sunday para hindi lang ikaw ang nagtuturo. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan ang sinabi sa akin ng Ninong Danny at ng Ninong Pibong na isa sa mga tinuturing kong nagme-mentor sa akin sa ministry. Wag na wag mong ipagkakatiwala kung kani-kanino ang pulpito para sila ang magsasalita doon. Hindi yun pagdadamot. Kasi yan ang primary goal ng isang pastor, magpakain. Hindi mo gugustuhin na sila'y pakainin ng lason ng kung sino man. Di ba po? Naalala ko yung inimpress sa akin ng Lord eh. Sabi ko, ang church, tuturing natin na parang sarili nating anak na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung tayo, yung atin pong mga anak, ako po naniniwala na hindi ninyo papayagan na may isang tao na basta na lang magsusubo sa anak nyo ng pagkain at hindi nyo alam kung ano yung sinubo sa kanyang pagkain. Di ba po? Kami nga po ng akin pong asawa, si Pastor Jen, sabi ko sa kanya, yung mga anak natin, hindi agad natin, sikapin natin, sabihan ng Lord, hindi natin agad papakainin niya ng chocolate. Ilang taon, sabi ko, gusto ko sana, desire ko sana, 3 years old sila makakain, pero hindi naman may iwasan na hindi sila tumikim. Sabi, paano pag may nagbigay sa anak mo ng chocolate, anong gagawin mo? Sabi ko, di gagawan ko na lang siya ng damit. Thank you po sa hindi pagbibigay sa akin ng chocolate. Kasi sabi ko, ako meron akong karapatan kasi anak ko yan. Pero sa anak ng kapitbahay, hindi ko yan pwedeng gawin. Di ba po? Tayo na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga tao na nasa ilalim ng ating pamamahala to disciple them, meron tayong paraan para sila ay ingatan. Pero, wag naman sa paraan na sila ay masasakal. Ano po? Andyan yung ating purpose na i-proclaim yung gospel of salvation. More than dun sa personal nilang buhay, ako po naniniwala kapag ang isang tao, mahal na mahal niya ng Panginoong Jesucristo, susunod yan sa atin dahil unang sinusunod niya ng Panginoon. Ano po? So yun palagi ang kailangan po nating ma-input sa kanilang puso. We cannot be successful in discipleship
process if we are not connected to Christ. Sige po, buksan po ninyo yung John chapter 13 verse 35 at John chapter 15 verse 14 to 15. Sa akin na lang po yung 8 verse 31. Babasahin ko muna po yung John chapter 8 verse 31, tapos sa inyo po yung ibang verse. Sabi po sa verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sige po. Verse 13. At chapter 13, verse 35. Amen po. Verse 13. Okay. Amen. Amen. Makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. po, Pastor. Po. And medyo nag-choppy si Brother Jesse ng konti. Pero siguro na... Ulitin nyo nga po, Brother Jesse. Kung kayo mga may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Amen. Sige po, yung 15 verse 14 to 15. John chapter. Sige po. Pastor Sige Carlo. po. Sige po. Chapter 15, 14 to 15. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Napakaganda pong mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa John chapter 8, binanggit po dito na ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay yung mga sumusunod sa turo ng Panginoon. At ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay nakikitaan ng pagmamahal sa isa't isa. At ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay hindi na tinuturing na alipin, kundi mga kaibigan. Ito po yung connection natin sa Panginoon. Dapat ito'y makita sa atin. Kapag hindi tayo nabubuhay dito po sa ganitong klaseng connection sa Panginoon, naniniwala tayo na maaari tayo mag-fail sa discipleship process natin. At gayon din, sa atin tayo na konektado sa Panginoon, dapat yan po ay nagfo-flow dun sa mga taong nasa ilalim ng ating liderato. Kailangan konektado din sila sa atin kung paanong tayo ay nakakonekta naman sa Panginoong Hesus. Hindi pwede na sila ay konektado sa atin, tayong disconnected kay Lord. Hindi rin pwede na connected tayo kay Lord, disconnected sila sa atin. Di ba po? Kailangan nagfo-flow po yan mula sa Panginoon sa atin at pababa po sa kanila. Nararamdaman po yung pagmamahal, yung anointing mula sa Panginoon, at ito po yung napakagandang katotohanan sa atin bilang mga disciples na pinili ng Panginoon. God chose us in Christ. Pinili tayo ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Hindi tayo pumili sa Panginoon. Hindi natin pinili yung ganitong klaseng position, yung ganitong klaseng profession o vocation, kundi tayong pinili at iniligay tayo ng Panginoon dito sa ganitong klaseng pagkatawag. Hindi madali maging discipler, pero tayo, kapag tayo sumunod, makikita natin na tayo ang unang pinalalago ng Panginoon at pinalalago din ng Diyos yung mga pinagkatiwala niya sa atin. Yan. Ito po yung mga truths sa discipleship at mabilis lang po ito. Yan. Number 1 po, the disciple should be totally devoted to his master. Self is no longer the primary concern. So, ang tinutukoy po ditong master ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo.
At tayo, bilang mga Kristiyano, tayo naman po yung mga disipulo. Sabi po sa Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Matthew chapter 16, verse 24 hanggang 26. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man ang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan niya ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So tayo po na mga sumunod na sa Panginoong Hesukristo, wala na tayong ibang hinahangad, kundi ang masunod yung kagustuhan ng Panginoon. Ano po? At ganun din sa atin, sa discipleship natin. Na hindi yung personal na gusto natin, yung ini-impose natin dun sa mga tao na nasa ilalim ng pamamahala natin. May pagkakataon, kailangan nating i-search yung ating leadership, yung ating puso sa leadership. Bakit may pagkakataon na tayo po ay parang nadi-disappoint? 'Di ba? Kapag hindi tayo sinusunod. So, yan ba ay gusto ng Panginoon yung ating pinagagawa o sarili nating kagustuhan lang? Kailangan dito sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo, sabi dito, itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Sabi po dito sa 1 Corinthians 11 verse 1 to 2, basahin na rin po natin yan. 1 Corinthians chapter 11 verse 1 to 2. So kung hindi may mamiss man po tayong verse, nandiyan naman po yan. Pwede po ninyong screen capture niyan, tapos inyo pong balikan. Pero as much as possible, basahin po natin kasi magaganda. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1 hanggang 2, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na binigay ko sa inyo. So, si Apostol Pablo, nagturo siya sa mga taga-Korinto at sa Macedonian church, ano po, sa ibang church, sa mga Gentile church, pero hindi siya nagturo ng sarili niyang katuruan. At ang instruction ni Paul, ano po, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So kung meron tayong pattern na susundin, walang iba kundi si Jesus Christ. Devote natin yung sarili natin sa Panginoong Hesus. Ano po, i-deny natin yung sarili natin. Huwag natin sabihin, hindi, ito yung attitude ko. Hindi, ito yung aking mindset. Hindi, ito yung aking paraan. Baka kailangan nating ipasakop talaga. Hindi pala baka, kailangan nating ipasakop yung buong pagkatao natin sa Panginoon at baguhin tayo ng Panginoon para tayo makasunod dun sa kalooban ng Diyos. Yan. Number 2 po, the disciple should be, no, dapat walang biyan. The disciple should trust his master about everything, knowing that he will provide. Ano po? So, alam naman natin yung Psalms chapter 23, ano po? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, He restores my soul. Ano po? At nakita po natin dun yung character ng isang good shepherd, kung paanong nagsusustain siya sa pangangailangan ng kanyang mga tupa. So, ganun din tayo bilang mga disipulo. Magtiwala tayo sa Panginoon na ipagkakaloob niya yung pangangailangan natin, na hindi tayo dapat matakot sumunod sa Panginoon. Ano po? At tayo naman bilang mga discipler, dun sa ating mga tinuturuan, sabi naman ni Apostol Pablo, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pero yan ay para lang sa mga sumusunod. Ano po? Sa mga taong nagtatapat sa Panginoon. At tayo po bilang mga nagdidisipulo, kailangan andyan yung puso natin na meron tayong active faith. Kami nga kanina ni Pastor Jatnel, aksidenteng nagkita at nagka-sharing kami. Tagal na namin din nagkikita. Last na nagkita kami ay nung meeting pa sa Look. Tapos kanina mayroon akong kinuhang ibinigay sa amin ng barangay na bigas at nagkita kami at sabi nga ni Pastor Jatnel sa aming sharing time, kahit nandyan yung fear,
kapag yung faith inactivate ni Lord ay inaalis ng Panginoon, ini-eliminate niya yung fear. Tinuturuan niya tayo magtiwala. So ganyan din tayo. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, kailangan mag-gain natin yung trust ng ating mga dinidisipulo. Ano po? Hindi, nakakalungkot, may pagkakataon, may mga tao sobrang entitled. Naging pastor lang. Dati, okay lang sa brother, sister. Ngayon naging pastor, pagka hindi tinatawag na pastor, ayaw tumingin. Bakit pastor lang ang tawag mo sa akin? Bakit brother lang tawag mo sa akin? Pastor na ako ngayon, graduate na ako ng Bible School, dapat tawagin mo. Di ka nun. Yung respeto, yung tiwala, yan po ay ibinibigay sa atin kusa ng mga tao habang sumusunod tayo sa Panginoon kasi nakikita nilang Panginoon sa atin. Tama po ba? Hindi natin dinedemand yun. Kaya yun ang nakakalungkot. Hindi rin naman pwede yung false humility na, huwag mo akong tawagin pastor. Huwag mo akong tawaging ganto ganyan. Tapos parang sa isip naman natin, pag hindi tayo tinawag, masakit. Di ba po? So, bigyan natin ng pagkakataon sila na kung yan ang inilagay sa ating calling ng Panginoon, hayaan natin. Kasi tayo mismo nare-remind. Ako, pag may tumawag sa akin, Pastor Joshua, nare-remind ako, nga, pastor nga pala ako. So, yun po yung isang bagay na kailangan patuloy nating maunawaan. Na habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, po-provide niya yung pangangailangan natin. At tayo din, yung mga taong binigay sa atin ng Panginoon, magtiwala sila sa atin, at tayo naman ay makapagbigay sa kanila ng mga bagay na dapat po nating ibigay. So tayo bilang tao, may pagkukulang tayo, pero alam natin ang Lord ang magsusustain sa atin, lalo na sa ministry. So yan, the disciple should be one with his master. Maganda po ito. John chapter 17. Ang ganda po nito, promise. Itong verse na to. Verse 21 to 23. Kaya hindi ko gustong i-miss to na hindi basahin . Sabi dito, Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin, ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang binigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Grabe, po? So, si Jesus Christ, kung paanong iisa sila ng Father, sa kanilang essence, sa kanilang character, kalooban din ng Diyos ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo na maging kaisa natin ng Panginoong Hesukristo sa purpose, sa calling, sa puso. Kaya nga gustong-gusto ko yung bridge ng Build My Life, na show me who you are and fill me with your love and lead me to those around me. Yun yung nais ng Panginoon na maramdaman natin yung tibok ng kanyang puso. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. So, the disciples' highest aim in life should be to please my master. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 3, basahin ko po sa inyo. 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. So, i-please natin si Lord. Palagi nating tatandaan sa paglilingkod natin, di tayo naglilingkod sa mga tao. Yan din yung napagkwento namin ni Pastor Jatnel kanina. Sabi ko, salamat na lang talaga. Kasi hindi tayo sa tao naglilingkod. May pagkakataon na napapagod tayo sa trato nila sa atin. Ginawa na natin ang the best. May pagkakataon masama pa rin yung tingin nila sa atin. Di ba po? May pagkakataon sinisira nila yung reputasyon natin. May pagkakataon ina-appreciate nila tayo. Pero salamat, hindi tayo sa kanila naglilingkod, kundi sa Panginoon. Kapag ang iniisip natin, Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Ginagawa natin yung the best na mabibigay natin, na kung may mga taong maka-acknowledge ng ginawa natin, wala. Alam natin, nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin.
Ano po? At ganyan din sa atin sa discipleship. Palagi natin silang itutulak, kahit tayo yung nagtuturo sa kanila, palagi natin silang itutulak, whatever you do, whether you eat or you drink, you do it for the glory of God. Ano po? I-please natin si Lord. Hindi yung maraming miyembro lang yung pleasing kay Lord. Tandaan natin yan. Bahagi po ng tayo ay lumalago sa bilang kung loloobin ng Panginoon. Ngunit kung meron kang isa na nadisipulong lumago yan sa Panginoon, pleasing yan sa harapan ng Panginoon. Ano po? Sabi ko nga dun sa sa sharing time namin, di lahat tinawag na Pablo. Meron mga tinatawag na Ananias. Pero yung mga tinatawag na Ananias, hindi ibig sabihin mas mababa sila kaysa sa mga tinawag na Pablo. Kasi kung hindi sumunod si Ananias, nasaan na kaya si Pablo? Ano po? Alam naman natin na pwedeng gumamit si Lord ng ibang tao, pero yung obedience ni Ananias, yun yung naging dahilan para si Pablo ay mas lalo mag-ignite. Naniniwala tayo na hindi basta pinanalangin lang ni Ananias si Pablo, siniran niya si Pablo. Siya yung unang nag-disciple kay Pablo. Hindi yung mga apostol ni Kristo. Si Ananias, natakot pa. Baka ako'y papatay nun. Di ba? Pero yung time, yung season ni Pablo na si Pablo ay nandoon sa brokenness niya, sa confusion niya, yung mga tao sa paligid niya, walang ibang gustong lumapit sa kanya kasi nga, sino magdi-disciple kay Pablo? Pumapatayan ng mga Christians, di ba? Pero si Ananias, kahit may fear siya, nag-obey siya kasi ang gusto niya i-please si Lord eh. At yung obedience niya, ang nagbukas ng napakaraming pintuan para ma-share ang gospel sa Gentile nations. Di ba po? To please my master, hindi to please my pastor, to please my discipler, hindi po ganun. Nating magiging puso yung ganung mga bagay. Pero maganda naman na ginagawa din nila tayong inspirasyon sa paglilingkod, pero lagi natin silang itatama na huwag kayong sa akin titingin, kundi focus pa rin tayo kay Jesus. Kasi hindi tayo perfect, di ba po? Hindi kay Apollos, hindi kay Pablo, syempre kay Jesus. Ano po? Syempre kay Jesus pagdating naman sa mga bagay na yun. Huwag nating hahayaan magkaroon tayo ng division sa church. Kaya kailangan i-please natin si Lord. The disciple's life should be living in an absolute obedience and servanthood to his master. Yan, binasa na po natin yung John chapter 15 verse 10 to 14 kanina. At tingnan naman po natin yung Galatians chapter 2 verse 20. Ako na lang po yung magbabasa. Ano po? Galatians chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Isipin mo, yan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa iyo. Di ka pa ba susunod sa Kanya? Di ka pa ba maglilingkod sa Kanya? Ano po? So yun yung ultimate goal natin, na makita ang Panginoong Jesucristo na kailangan natin siyang sundin, kailangan natin siyang paglingkuran. At tayo bilang mga discipler, yan ang tuturo natin sa kanilang mga disciple. Ang sabi ko nga po sa inyo, tulak lang natin sila, gabayan lang natin sila, patungo sa paglakad sa kalooban ng Panginoon. Turuan natin silang sumunod sa Panginoong Yesus, turuan natin silang maglingkod sa Panginoong Yesus, at sila ay automatic na susunod din sa atin kapag tayo may instruction. At sila ay kusang loob na susunod at maglilingkod sa pangangailangan ng iglesia. Bakit? Kusa nilang natutunan yun dahil ginagawa nila yun sa Panginoon. Tayo bilang discipler, wala tayong ibang master kundi si Lord. Si Lord yung master natin. Tayo, discipler. Siya ang chief shepherd. Tayo naman ang under shepherd. Siya ang may-ari ng tupa. Tayo naman binigyan ng pagkakataong makabahagi sa pag-aalaga nito. Pero hindi tayo upahan. Tayo ay tagapangalaga na maaari nating ituring na parang atin to. Pero hindi atin. Yun yung iiwasan natin, yung mag-over-focus tayo na akin to eh. Disciple ko yan. Yun ang mahirap eh. Pagka ay disciple ko, baka
may pagkakataon, mag-fail tayo dito. Ano po? The greatest favor that the master has done, he called his disciple friend. Ito po yung binasa natin kanina. Grabe ano po. Alipin, tas ginawang kaibigan. Yun yung isang matinding ginawa sa atin ng Panginoon. Sabi doon, dahil kaibigan na tayo ng Diyos, i-reveal niya sa atin yung mga bagay na sila lang ng Ama, sabi ni Jesus, yung nagkakaintindihan. So mga kapatid, ito yung purpose ng discipleship. Ano po? Ito yung calling natin mula sa Panginoon. At always remember that discipleship is a process. Ang process po ng discipleship ay hindi yan madali. Hindi madaling prosesong lakaran. Sabi nga natin kanina, yung discipleship na yan ay lifetime commitment. Ano po? At magsisimula ang proseso ng pagdidisciple na yan sa pagpili. Ano po? Hindi ibig sabihin pipili tayo, maghanap tayo ng favorite natin sa church. Sabi nga ni Brother Jesse kanina, kahit bata yan, anumang edad yan, anong estado niyan sa buhay, magiging willing ka kasi ito yung lifetime commitment. Di ba? So, kailangan natin pa rin na pumili ng mga tao na bukod sa tuturuan natin, sila yung tututukan natin. Ano po? At, alam niyo po, dahil nga discipleship is a process, discipleship involves rebuking. Ano po? Sabi, tingnan po natin yung 2 Timothy. Kahit ito po ay about sa inspiration ng scripture, totoo po ito eh. Kasi Bible ang ginagamit natin sa pagtuturo. Sabi dito, kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Discipleship yan eh. Di ba po? Nakita po natin, discipleship yan. Yan tinutukoy dyan. Yung purpose ng inspiration ng scripture is for discipleship. Hindi pakikipagdebate. Di ba po? So napakahalaga pagka nakikita natin yung member natin na pinagkatiwala sa atin ng Lord, gumagawa siya ng hindi tama, i-rebuke natin siya sa tamang paraan. May pagkakataon, nagre-rebuke naman tayo kaso kaya sobrang nasasaktan, mali yung paraan natin. Di ba po? Kahit naman sa ating pagmamagulang, walang perfect eh. Gusto ng magulang na itama ang anak sa pamamaraan ng pagdidisiplina. Ano po? So discipleship is discipline din, di ba po? At hindi punishment. Kailangan madidisiplina sila, hindi sila mapaparusahan. Pangit kasi. Minsan ito yung naging normal sa atin. Alam niyo po yung disciplinary action, DA. Pag sinabing DA sa church, kasi part yan ng discipleship, yung disciplinary action. Dating worship team yan. Bawal mag-boyfriend, girlfriend, may policy yung church. Tapos nalaman mo, may girlfriend, may boyfriend. Anong ginagawa natin? Tinatanggal natin sa ministry. Huwag ka munang tatayo, 3 buwan. Anong ginagawa natin sa loob ng 3 buwan? May pagkakataon, yung iba, may process talaga sila, may pagtuturo, pero alam niyo po, ito nakakalungkot sa iba. Pagkatanggal sa ministry, wala nang follow-up. Ano po? O kaya kung tinanggal sa ministry, hindi naman maayos yung proseso. Yung disiplina, nagiging parusa. Yung discipleship, nagiging punishment. Hindi yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. Yung disciplinary action, naglilid dapat yan sa paglago. Part ng discipleship yung rebuking. Part ng discipleship yung disiplina. Hindi lang tayo puro pagtuturo, andyan din yung pagtutuwid. At doon sa part ng pagtutuwid, kung nananalangin tayo, Lord, ano yung ituturo ko? Sa part ng pagtutuwid, doon dapat tayo mas nananalangin, Lord, anong gagawin ko para ito ay aking itama? Hindi pwedeng basta natin tinatanggal sa ministry. Ano pwede natin gawin? Kung yan ay nasa song leading, ibaba mo lang ng konti yung kanyang ministry, pero dapat visible pa rin siya sa church. Yun ang nakakalungkot, tatanungin ng mga member, bakit si kapatid dati parang 3 buwan nang hindi nagsosong lead? Parang nakikita ko naman dito sa church, pero bakit walang ginagawa?
Tapos magiging chismis na siya sa loob ng church. Nag-boyfriend pala yan. Nag-girlfriend pala yan. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. So yung punishment, nagdodraw sa kanya, sa halip para palapit sa Panginoon, palayo tuloy sa Lord. Marami sa ating biktima siguro niya noon sa maling paraan ng disciplinary action. Pero salamat sa Lord, nire-redeem tayo ng Panginoon para hindi na natin magawa. Discipleship is a process. Mag-select ka, magturo ka, mag-review ka kung kinakailangan, bahagi yan ng ating pagtuturo, ng ating pagdidisiplina. Minsan may pagkakataon, yung iba may excuses. Pastor, di mo na ako attend eh. Naku, pasensya ka na kuya, pasensya ka na ate. Ganito kasi, kami kasi may ganito, ito po isa nakakalungkot, meron isang leader, grabe, tindi. Pinapili yung bata. Anong pipiliin mo? Pag-aaral o paglilingkod sa Panginoon? Hindi noon. Sabi ko, bakit mo papipiliin yan ng pag-aaral o paglilingkod sa Panginoon? Pareho yung mahalaga. Hindi mo pwede papiliin ng isang bata o isang kabataan kung siya ba'y maglilingkod sa Panginoon o siya ay mag-aaral. Dahil pareho yung mabuti at hindi yan magkalaban. Di ba po? So kailangan maintindihan po natin na mayroong tamang paraan ng discipleship. Alam natin, mayroong mga talagang nag-excuse, mayroong mga nagdadahilan, mayroong mga tao naman na kailangang ihanda. Sabi ko nga po dun sa isang leader natin dun sa Look na volunteer, yung bagong lumipat galing sa ibang church, pero hindi natin sila in-encourage agad na ilagay sa mas malaking leadership. At sila ay nag-volunteer, kaya hindi ko naman po tinanggihan na siya ay magpa-games, ganito, ganyan, pero tinutulungan. So nilagay ko siya sa program manager. At meron siyang mga kinasanayan dun sa dati niyang simbahan na gusto niyang ilagay dun sa atin sa Look. Pero alam niyo po, nung una, nanggigigil talaga siya sa akin. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, bakit ganyan ang attitude mo? Alam niyo po, nung sinabi ko yun sa kanya, ako nagpe-pray din, sabi ko, Lord, ingatan niyo yung puso ko, bigyan mo ako ng tamang salita para ma-address ko yung gusto kong sabihin sa kanya. Alam niyo po, nung sinabi ko yun, nag-tone down siya. Tapos nung nag-meeting kami, nung nakaraang Sunday, sabi ko sa kanya, alam mo kung bakit ko tinanong yun sa'yo? Hindi dahil ako'y galit. Tinanong ko yun sa'yo para ma-evaluate mo yung sarili mo, bakit ganyan ang attitude mo. Para matanong mo sa sarili mo, bakit nga ako garni kay pastor? Bakit nga gagarni ang aking reaction? May pagkakataon na sila na yung sasagot eh. May pagkakataon kailangan nating makinig. Kailangan din nating magsalita. At alam niyo po, naintindihan niya. Sabi ko sa kanya, lahat ng bagay may proseso. Hindi ka pwedeng maglagay ng tao dahil gusto mo lang. Dahil nakikita mong magaling. Maglalagay ka ng tao, hindi mo pwedeng sabihin na excuse lang yan eh. Nagdadahilan lang sila na sila'y bata. Hindi. May mga taong nagdadahilan at may mga taong dapat ihanda. Sabi ko sa kanya, kapag naglagay ka ng isang taong hindi handa, kasi ang word niya sa akin, Pastor, dapat kasi sa ministry, trial and error tayo. Sabi ko, hindi. May trial and error, pero may wisdom ang Lord. Hindi mo kailangan na inilagay mo yan dyan, tapos nangangatal-ngatal yan. Hindi pwede mag-suffer ang gawain kasi sabi mo trial and error. May wisdom. Meron tayong proseso. Kapag nakita mong hindi pa siya handa, anong gagawin mo? Ihanda mo. Sabi ko sa kanya, sa leader na yon, merong isang kabataan doon, si John Paul, yung anak ng ninang namin, ni Ninang Yesa. Pagka kumakain ako doon ng tanghalian, hindi pa nagpa-pandemic, lagi kong sinasabi pagkasabay ko siya, pray ka naman. Nung tinatawanan niya lang ako noon. Hanggang sa napansin ko, nung napapadalas, hindi na niya ako sinasabayin sa pagkain. So, ang ginawa ko, hindi ko na siya sinasabihan na mag-pray siya, ganito, ganyan. Inunti-unti ko siyang ipasok sa ministry, nag-beatbox siya, hanggang sa nakaranas siya mag-youth camp. Alam niyo po, ang grabe, ang laki na nagagawa ng ganitong mga gawain sa kabataan, sa mga tao. Makita nila yung gawain. Ang Lord na mangungusap sa kanila. After po nun, ng mga event na yon, balik na naman ako. Pray ka naman. Hanggang sa one time, nung sinabi ko sa kanya yon, pray ka naman, nag-pray siya. At hanggang ngayon, pag pinagpe-pray ko siya pag kumakain, nagpe-pray na siya. Hindi ko siya pinilit.
Hindi ko sinabing, kaya mo yan. Pagkain lang tayo lang naman. Hindi. May process. May paghahanda. Ganon din sa atin sa discipleship. Nakikita ba sa atin yan? Pinipilit ba natin sila? Paghanda na sila, gagawin nila yan. Ito po yung maganda. Pag nagawa nila yan, di na natin sila kailangang utusan ulit. Ginagawa na nila ng kusa. Nag-volunteer na sila. Discipleship aims every believer to be, malapit na po akong matapos. Number 1, a follower of Lord Jesus Christ. Hindi follower natin. Huwag tayo mag-establish ng fanaticism na parang, uy, si pastor, ang astig. Gusto ko maging katulad ni pastor. Maganda rin naman yun na gusto nila maging katulad tayo. Pero pag bumagsak tayo, nako, sila yung number 1 na talagang babagsak din. O kilala niyo po si Ravay Zacarias? Kilala niyo po ba yun? Si Pastor Carlos siguro kilala. Isa sa leading apologist. Ayaw si halika dito. Pakita. Dito ang panganay ko, ang aking mahal na misis. Si Seb. Andun daw. Yun po. So, si Ravay Zacarias, isa sa napakatinding apologist niyan. Sobrang tindi. Ano po? Tayo, siguro kung mahilig kayo sa apologetics, talagang tindi niya yung mga Muslim. Sinasagot niya, pinagtatanggol niya. Pero nung namatay siya, may lumabas na controversy tungkol sa kanya. Hindi natin alam kung gaano yung katotoo. Dahil ang Diyos lang nakakaalam dahil wala nang karapatan si Ravay Zacarias na pagtanggol yung sarili niya. Ano po? Pero sa mga tao na tiningala si Ravay Zacarias, sakit nun. Guho din mundo nila. Kasi tinitingnan mo to, number 1 na pillar to ng Christianity, tapos ganito yung issue. 'Di ba? O kahit hindi totoo, totoo, masakit. Ganon din sa atin. Tayo, bilang mga tao, hindi tayo perfect. Kaya nga lagi tayo mag-pray. Lord, tulungan mo kami. Erase mo yung testimony namin. Huwag tayo magpapakakampante. At kung sila ay sumusunod sa atin, palagi natin silang itulak sa Panginoong Hesus. Igabayan natin sila. Hindi follower natin. Hindi disipulo natin, kundi disipulo ni Kristo. Ano po? Number 2, servant of our Lord Jesus Christ. Tagasunod ni Kristo. Hindi tagasunod natin, tagasunod ni Kristo. Ulitin ko po uli. Susunod yan sa Panginoong Hesus, susunod din yan sa atin. Bakit? Mararamdaman nila yung puso ng Panginoon sa atin eh. Alam niyo po, nung panahon na sobrang struggle ko din dun sa mga bago na galing sa ibang simbahan. Kaya ito po, bibigyan ko kayo ng konting tip. Pag may dumating po sa inyo na mga galing sa ibang simbahan, huwag niyo po agad silang ilalagay sa leadership kahit gaano sila kagaling. Hayaan niyo po sila. Sige po, Brother Jesse. Ano po yun, Pastor? Automatic na tatanggapin, wala mo ng pagsisiyasat. Katulad niyan, galing talaga sa ibang simbahan. Anong rason bakit sila nag-jump? Anong rason bakit sila nandyan sa atin? Or papabayaan natin na mag-attend lang sila sa atin? Kailangan po siya sa atin talaga natin sila. Kasi pag may bago po doon, ang una kong tanong ay may church ka bang pinanggalingan? Yun. Pag nalalaman ko may church silang pinanggalingan, ini-encourage ko sila na bumalik sila sa church nila. Pagka naman nag-open up sila na sabi nila visitor lang sila, tanggapin natin. Pero pag nagsabi sila, Pastor, gusto ko magpamiyembro dito sa atin sa Philippine Assemblies of God, tatanungin ko bakit. At hindi po natin agad-agad tinatanggap. Alam niyo po, may pagkakataon na yung ito'y mag-iina na naging halos isang pamilya na sila, 3 yata sila nag-attend na sa atin sa loob. Pumunta talaga ako dun sa church na pinanggalingan nila para kausapin yung pastor. Ano po yung pastor nila kasi gusto ko malaman bakit sila nandito, bakit may ganitong klaseng problema. At sa biyaya ng Lord, nagiging daan naman po tayo ng kaayusan, pero may pagkakataon niloloob din ng Panginoon na sila ay magstay din sa church kasi hindi na healthy na manatili sila sa dati nilang church. Kasi matindi na yung problema at may pagkakataon na kailangan muna nilang umagwat. Pero sabi ko nga sa kanila, huwag nilang hahayaan na yung
personal matters, yung dati nilang kapatid sa pananampalataya, iiwanan nila o kaya iiwasan nila. Pero sa atin, ito po yung isang matinding challenge. Dahil lumipat sila sa atin, matetempt tayo eh. Ito'y leader ng evangelism. For 20 years, napakasipag, daming inabot na tao. Parang ang sarap, ang kati sa kamay na, ilalagay ko to dito sa leadership na ganito kasi laking tulong nito sa church. Hindi po. Lalo pagka may pinanggalingang problema. Bakit? Kasi pwede na lang madala yung problema sa local church natin. Kaya ano pong dapat natin gawin? Idaan natin sila sa proseso, i-disciple natin sila. Kahit po dun sa doctrines, kahit matagal na sila, kailangan po yung puso nila lumapat sa atin. Dun sa ating leadership at kilalanin tayo na binigyan ng Diyos ng authority. Mga kapatid, alam niyo po, dito sa ganitong klaseng area ng ministry, kailangan talaga natin ng discernment pagdating sa pastoral ministry. Si Sebi. Dito naman po yung bunso ko, namimiss na yata ako ng aking mga anak eh. Ayan po. So, pagdating po dito sa ganitong klaseng process na dito muna kayo, hindi naman mainit. Bumalik na. Pagdating po sa ganitong klaseng leadership, pag inilagay po natin agad sila, ako po nagsasabi sa inyo, pwede silang mag-cause ng division. Meron silang ginagawa na minsan hindi natin alam. Huwag natin hahayaan na gawin nila yun. Maglingkod sila sa Panginoong Hesus, pero kailangan kilalanin nila yung authority natin. Kapag may problema silang pinanggalingan sa church, iiwasan natin dapat na yung problema na yun ma-impart nila sa church. Ano po? Kaya kailangan po sila yung tutukan natin at yung local church natin ang maging way para mag-heal naman sila. Kasi hangga't hindi po sila nahihil, alam niyo po para yung bulok na darating ang panahon, kakalat yan sa loob ng church natin. Kahit sabihin niyo po na sinisiraan niya yung dati niyang pastor o mga dating leader doon, wag po natin silang sasakyan doon sa ganitong klaseng usapin. Ano po? Tulungan natin sila mag-heal. Tulungan natin silang maglingkod sa Panginoon. At kapag kagaling sila sa ibang church, yun nga eh. Kaya nga sila lumipat sa atin, nagpapahinga sila. Bakit natin sila bibigyan na naman ng bigat ng ministry? Hayaan natin sila. Pagka sila ang nag-volunteer, wag nating tanggihan, pero gabayan natin. Wag nating hahayaang sila ang gagalaw ng sila lang. Pero yung sasabihin na, galing ka pala sa ganitong church, ikaw pala youth leader, baka pwede ka mag-lead ng mga youth sa amin. Naku, nasa healing process pa yan. Baka ma-burn out na naman. Ano po? So, kailangan matutunan nila maging tagasunod ng Panginoong Hesus sa ilalim ng authority natin. Pangatlo po, student of the teachings of our Lord Jesus Christ. Ito po, very crucial talaga to. Sabi ko nga dun sa leader na yon, ito yung mapapansin mo sa akin. Sa amin, mag-asawa. Very cautious kami pagdating sa teaching. Kaya alam niyo po dito sa ating ginagawa na curriculum, prayer talaga natin na ito ay dumaan sa mga pastor natin, basahin nila. Kasi baka may loopholes tayo. Meron tayong term na hindi pala tama, tapos mailagay natin. Ano po? Yung word na nawawala ang kaligtasan, di ba? Grammatical error daw yun, sabi ni Ninong. Di naman nawawala ang kaligtasan kasi pag nawawala ang kaligtasan, ibig sabihin nawawala ang tagapagligtas kasi sa kanya nagmumula ang kaligtasan eh. Ang tao ang nawawala sa benefits ng kaligtasan, sa provision ng salvation. Ang tao ang nawawala doon, hindi nawawala ang kaligtasan, di ba? Kaya nagkaroon ng misunderstanding dahil sa ganyang klaseng sabihin naman natin, pastor, kahigpit mo naman, pati naman sa grammar. Hindi naman tinutukoy dito maging perfect yung English o Tagalog grammar natin, kundi yung way natin to deliver yung message ng Lord na mas malinaw. Ano po? Kaya yung teachings ng Panginoong Jesucristo, diyan tayo mag-focus. Ano po? Yung mga minor doctrines, minor lang yan eh. Pastor, ano ba tayo? Kumakain ba tayo ng dugo o hindi? Yung mga ganyan, sasagutin natin yan. Pero palagi nating ilalagay sa dulo, lalo yung mga hindi nakakaapekto sa kaligtasan, na huwag tayo mag-focus dyan kasi hindi naman yan nakakaapekto sa kaligtasan natin. Ano po? Ang nakakaapekto dyan, yung relationship natin sa isa't isa.
Kasi kung hindi tayo magkakasundo, tayo magkakagalit. Ano po, sabi nga ni Jesus, ang hindi ko kasama sa pagtitipon ay nagkakalat. Ano po, kaya tayo dapat ang makaiwas dun sa mga taong nagkakalat. Tayo yung makatulong ni Lord dun sa pagtitipon. So, mahalaga po yung talagang essential Christian doctrine ng church. At yung 16 fundamental truths, yun naman po ay ginawa lang natin para maging standard ng doctrine na tinatanggap natin. Pero kung yan po ay i-concise ninyo, yung 16 ay magiging 10 o kaya yung 16 ay madadagdagan, wala namang problema yon. Pero titingnan natin, baka ang dinagdag natin dyan ay yung gusto natin. Di ba po? Ay, meron nga akong isang relihiyon na nabasa. Ang pang-10 nilang utos huwag kang lalaban sa pamamahala ng iglesia. Oh. Di, yun daw yung nakaka-apekto sa kaligtasan. Pang-10, yung authority ng church. Oh. Mali na yun. Di ba? Huwag kang lumaban sa kalooban ng Panginoon. Pero dun sa pamamahala, pwede kang magtanong pag nakakita ka ng mali. Di ba po? Sabi ko nga sa kanila, kapag kami nakikita kayo sa akin na hindi ko nagagawa ay sa kalooban ng Lord, pwede niyo po akong tanungin. Sabi ko dun sa Board of Deacons, nagmi-meeting kami. At salamat naman sa Lord, di naman tayo magtuturo ng hindi talaga galing sa Panginoon. Ano? An apprentice to our Lord Jesus Christ. Yan. Kahit tayo po, direkta naman tayo, nagre-receive tayo sa Panginoon, yan, tayo, pwede nyo na pong hugutin yan. Thank you. Apo, okay. Kahit po tayo ang nagdidisipulo sa kanila, tayo po ay tinuturing na direkta sa Panginoong natututo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. At hindi habang buhay, yung mga tinuturuan natin ay tuturuan lang natin. Darating yung panahon, magiging tagapagturo din sila. Ano po, huwag tayong ma-intimidate sa kanila. Alam niyo po, palagi ko na sa puso, pag ako ay nilagay ng Lord sa ibang area ng ministry, pag ako inalis ng Lord sa isang area ng ministry, ilalagay niya ako sa ibang area ng ministry na magiging mas epektibo ako. Ano po? May pagkakataon, parang meron tayong panahon na yun yung prime natin eh. Noon ako ang coordinator, ang dami kong na-accomplish. Director ako ng 2 district camp. Nagawa ko yung mga ganitong bagay. Pero nung mga panahon, sabi ko kay Pastor Jeffy kasi ayaw niya ako na magde-demote ng position. Ako po ay nagbaba na ngayon eh. Sabi ko kay Pastor Jeffy, Pastor, papasa na ako ng resignation kay Pastora Jijing kasi gusto ko yung iba naman. Iba naman, magkaroon naman ng pagkakataon yung iba na mag-lead dito sa leadership na to. Sabi ko, kahit wala akong position, susuporta ako. Pero merong iba, naniniwala ko, may ibang itatayo ang Panginoon na mas magiging epektibo kasi hindi ko na yun magagampanan. May asawa na ako eh. Sabi kong gano'n. Kaya si Pastor Justin, siya yung prinopose ko na pumalit dun sa naiwan kong last na position dun sa District 3. Kasi coordinator, naging assistant coordinator, binaba ako ng assistant secretary para nandun pa rin ako sa leadership. Pero sabi ko, mayroong panahon na ang iba. Ano po? So, hindi natin sila bibigyan ng position na hindi natin sila inihahanda. At higit sa lahat, andyan ang Panginoong Hesus para tayo po ay palaging gabayan. Ito po yung last. Tayo po ay co-laborers of our Lord Jesus Christ. Kasama niya tayo ay kasama ng Panginoon na gumagawa nung pinagagawa sa kanya ng Ama. At ginagawa nilang 3. Ng Banal na Espiritu Santo, ng Ama, ng Anak, regarding dito sa salvation. Sila nagliligtas, tayo naghahayag ng kaligtasan. Ano po? Tayo ay ginagamit ng Diyos na tagahasik ng salita niya, ang Diyos naman na nagpapatubo, nagpapalagot, nagpapabunga. Partner tayo ni Lord. Di ba? Yun lagi aalalahanin natin. At yung church na kinabibilangan natin, kung loobin ng Lord, si Pastor Carlo, si Brother Jesse, magkaroon ng sarili nilang local church. Grabe, fulfilling yan sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na assistant or associate pastor mababa. Hindi. Alam niyo po, napakahalaga ng associate pastor. Hindi lang senior pastor ang malaking ministry. Alam niyo po, sobrang laki din ng ministry ng mga associate pastor. Hindi po
tatayo ang CCF, ang Victory, ang COP, yung malalaking church kung puro sila senior pastor lang doon. Yung mga associate pastor, under shepherd din sila. At title lang yan pag dating natin sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo co-laborers sa vineyard ng Panginoon. Kaya wag tayong maiinip kung inimpress sa atin ng Lord, balang araw ikaw ang magiging bishop. Aba, ay may bishop pa, wag mong papalitan. Balang araw ikaw ang magiging senior pastor. And dyan pa yung senior pastor mo, buhay pa. Wag mong papalitan. Sabi nga ni David, kahit siya na yung anointed king ng Israel, ang daming beses niyang pwedeng patayin si Saul. Ang sabi niya, I will never touch God's anointed. Ano po? Hindi niya pinatay si Saul. Inintay niya yung panahon niya. Pero inihanda din siya ng Panginoon. Ano po? Kaya mahalaga dun sa paglilingkod natin sa Panginoon na makita natin, we are co-laborers of Christ. Yung pagmamay-ari ni Lord inintrust sa atin. When we follow Christ, we walk according to His will, no turning back. Yan yung aming kinanta nung nung aming graduation sa LBTL. I have decided, follow Jesus, no turning back. Alam niyo po, sa biyaya ng Lord talaga, kami po mga LBTL graduate, di niyo po pwedeng sabihin, lang itong LBTL. Dito po sa District 3, tingnan niyo po kung gaano kalaki ang percentage ng naiproduce ng LBTL na full-time ministers. Sa batch pa lang po namin, halos kaming lahat sa batch po namin nila, Pastor Junjun Glindo. 100% halos kami lahat naglilingkod sa Panginoon. Yung batch po namin na hindi naman pala 100% yung kami overcomers yata yung aming yung aming batch. At talagang in-overcome kami ni Lord. Ano po? Sa biyaya ng Lord, ako po nandito na sa LBTL nagtuturo. Si Pastor Junjun talagang very much deserving magturo. Nandito na rin kami at si Pastor Jepty, ang ating coordinator, Pastor Justnil, ang assistant coordinator, Pastor Kimwell, ang secretary, LBTL din po yan. Pastora Jobilin dito sa atin sa Luntal, LBTL din. Kami po magkakabatch. Ginagamit ng Panginoon. Pero hindi madali. Nagsisimula sa hakbang sa pananampalataya. Hindi tayo naghahabol ng posisyon. Ako'y magaling, ako'y graduate sa ganito. Hindi. Minsan sasabihin ng Panginoon Kaya nga niya pinipili yung mahihina para hiyain ng malalakas. Mas masarap. Hindi ko alam kung kanino ko na-share yun Sabi ko, ang sarap isipin na sobrang tagal, mga taon na yung dumadaan, tapos nangangatal ka pa rin pagka pumupunta ka sa harapan, natatakot ka pa rin kasi feeling mo hindi mo kaya. Ibig sabihin, dependent pa rin tayo kay Lord Lumalakad pa rin tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Kahit mahirap, hindi tayo sumusuko. Si Mrs. nga minsan sabi niya sa akin, gusto niya daw mag-ibang bansa para makasupport siya sa ministry. Sabi ko, kaya nga kita pinakasalan para tayong dalawa ay maglilingkod sa Panginoon. Sabi ko siya, pag nag-ibang bansa ka, huwag ka nang umuwi. Doon ka na. Pero, hindi yan para sa lahat ng sitwasyon. May mga pagkakataon na niloloob ng Lord yan. Pero, pagka sinabi ng Lord, full-time kayong dalawa, huwag kayong matakot sa paglilingkod sa Panginoon. Isusustain ko kayo. Pag nag-full-time, i-bless ni Lord. May instruction Pag walang instruction, wag natin gagawin. Ano lang tayo, na drive lang ng emotion natin. Kailangan pala pag mag-asawang pastor, full-time, hindi nag-iibang bansa, hindi nagtatrabaho. Hindi ganoon. May mga instances kung bakit si Tita Isay pinatigil ni si Ninang Isay pinatigil ni Ninong Dante mag-nurse at mag-full-time na lang. May instruction si Lord. Di ba po? Pero mayroong pong mga tao na tuloy-tuloy yung asawa nila nagtatrabaho at yung pastor full-time. Effective pa rin sa ministry. Pero mahalaga, di tayo tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo sa pagdidisipulo. We should have self-denying and self-dying. Yan, malapit na. Ito na pala. Dito na po ako nagtatapos. We should have self-denying and self-dying. Sabi nga po nitong Galatians chapter 2 verse 20 hanggang 21. Basahin na natin yan. Ayan, sabi po dito. Kaya hindi ako nabubuhay ngayon
Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay mapawalang sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Mga kapatid, hindi na tayo yung nabubuhay sa sarili natin. Deny na natin sarili natin. Mamatay na tayo sa sarili natin. Ano po, kaya sa pagdidisipulo, hindi yan tungkol sa atin, hindi tungkol sa kahinaan natin, hindi tungkol sa katalinuhan natin, tungkol yan lagi sa Panginoong Hesus. Ako po naniniwala, darating ang panahon. Pagkakalooban kayo ng Panginoon ng ididisipulo na doktor, attorney, engineer, architect, mga politiko, mga pulis, mga taong napakatitindi ng posisyon sa buhay. At may pagkakataon sasabihin ng kaaway sa inyo na wala ka namang pinag-aralang malalim. Paano ka magtuturo sa mga? Huwag ka na magturo. Wala ka namang ganito, wala. No. Self-denying. Self-dying. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Pag nag-disciple tayo, hindi tayo magaling. Si Lord ang magaling. Paano natin di-disciple yung mga doktor, yung mga attorney, yung mga politiko, yung mga taong matataas yung antas ng pamumuhay? Magbubukas ang Panginoon ng napakaraming pintuan. Dito po sa Principles of Teaching, pinag-aralan natin to grow, to never stop learning. Mga kapatid, yan ang encouragement ko po sa inyo. Grow in Christ. Lumago tayo sa Panginoon. Patuloy tayong matuto sa Panginoon at ipagamit natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Magdisipulo tayo at sa paraan na yan, palalaguin ng Diyos yung nasasakupan na pag pinagkatiwala niya sa atin. Dito na po ako magtatapos sa encouragement na to. Na-enjoy ko talaga yung Old Testament. Old Testament. Ngayon po, medyo mas nagda-dive ako sa Old Testament. Sabi ko, mas gusto kong bumalik talaga sa Old Testament. Kasi yung New Testament, nakakailang beses na akong paikot-ikot dun eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan yun. Napansin ko lang, sa Old Testament, yung mga may malalaking hukbo, maraming commander. Tandaan niyo po yan. Gusto niyo maraming malaking hukbo? Mag-raise kayo ng maraming commander. At yung commander na yan, dapat rumerespeto sa authority na binigay sa inyo ng Panginoon dahil nakikita ang Panginoon sa inyo. Oh. Paano dadami? Magsimula po tayo sa isa. Kahit ako po yan ang hinahakbangan ko sa pananampalataya. Sabi ko kay nanay, pag na-share ko yung mga pangarap ko sa kanya, Nay, siguro hindi kayo ganong nakikinig sa akin kasi wala akong resulta ngayon. Pero ang panalangin ko, pag sa Loob na kami nakatira, lahat ng mga bagay na inilagay ng Panginoon sa puso ko, mahakbangan namin ng asawa ko sa pananampalataya. Mahirap, kasi lilipat kami sa lugar na hindi naman namin kinasanayan, pero naniniwala tayo, ang Lord ay palagi magsusustain. So baka meron po kayong gustong i-share, at yan po yung naging topic natin ngayon. Salamat sa Panginoon, sa Diyos pong papuri. At ito po yun, called for discipleship. Kung gusto niyo po nung copy nito, pwede ko po kayong bigyan. Tanggalin ko yung pangalan ko. Tsaka yung Elbetel. Kung gusto niyo siyang ituro sa church, gusto niyo siyang i-amplify, i-PM niyo po ako at i-send ko po sa inyo. Sige po, pwede po kayo mag-share ng inyong mga nasa isipan o kaya po mga natutunan. At dito na po nagtatapos yung lesson natin, called for discipleship. Thank you, Pastor. Kung in application, pagdating sa church naman, alam naman natin na mahirap itong gawin, di ba? Lalo na ngayon, ang challenges sa amin, ang mga young pro is busy, sobrang busy. Yes. At di ba dapat sila yung dinidisciple dahil nandun sila sa peak na malalaki na, mas mataas na yung pananampalataya. Pero alam nyo, pag yung dahan-dahan silang nako-occupy ng pagtatrabaho, tapos yung mga needs ng mundo. Kasi pag may pera ka na, mabibili mo na lahat. Tapos meron ka pang relationship na iba. Yan ang napansin ko eh. Lumalayo talaga sila sa Panginoon. Kaya ang
ang discipleship is something na dapat talaga natin yung intentional pastor, Yes. dahil kaya ang ginagawa ko, yung meron kami isang small group, yung 10 Esra ang tawag namin, mga young teachers sila. Talaga, yung impression sa akin ng Panginoon kapag hindi kami nami-meet na nagigilty ako. Hindi, pag yung busy sila, hindi kasi pwedeng dahilan busy. Kaya nagko-call out ako, sabi ko, 10 Esra naman tayo. So doon, ito, pengi ako pastor ng kopya. Gusto ko ituro sa kanila to. At meron din ako mini-mentor ngayon ng mga na youth. 11 sila. Mga bata talaga. 13, 14 lang, 15 ang age. Yung anak ko yata yung pinakamatanda, 17. So, hindi ako, katulad ng sinasabi kanina na ang discipleship sa lifetime commitment, kahit napaka-off ng edad ko, sabi ko wala kasi pa akong ma-disciple na magtuturo para sa kanila. Dapat ako kasi mag-a-assign na lang eh. Pero sabi ko nga sa Panginoon, hanggat nilalagay ako dito ng Diyos kahit ganito na yung edad ko, magpapagamit ako sa Kanya. At maraming mga, kasi yung natututunan natin sa EBMI, useless ito pag hindi natin tinuro. At alam ko, nag-agree yung mga classmate ko ngayon. Yung natututunan natin sa CE, lalo na, kasi yung CE at saka yung teaching principles, mag-connive to eh. Yes. So sabi ko, pag hindi ko inayos ang Sunday school sa church, at yung ipinagpatuloy ng discipleship, sabi ko wala. Useless ang pag-aaral. Pag hindi ko ginamit. So salamat sa Panginoon at kay isang conviction sa atin bilang isang mananampalataya. Lalong-lalo na tayo na ginagamit dito sa Elbeden. Congratulations nga pala dun sa mga gagraduate. Nainggit ako sa inyo. Alam nyo, gusto ko ng graduate. Marami na tayong magawa. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po. Parang next week or next week, finals na po natin. Tapos maghihintay na lang tayo ng graduation tsaka SMJ. Pero maganda po yun, Pastor Carlo. Yung sinabi po ninyo. Totoo yun. Useless po ito pagka hindi natin in-apply kasi wala naman tayong degree dito eh. Kaya ang natin dito, ang ating talagang habol ay makapaglingkod sa Panginoon. Ano po? At huwag po kayong matatakot magsimula. Yan lang po ang aking encouragement. Huwag din po kayong magsisimula ng marami. Yan po ang aking maipayo sa inyo. Simulan niyo po yung kaya, saka niyo po dagdagan kapag nakita niyo na nag-aano na siya. Nag-ooperate na siya ng mas maayos. Hindi po masama na parang sa tingin niyo po mabagal. Mas okay yun na may nasisimulan kaysa wala. Naniwala po kayo sa akin. Huwag niyo po i-compare ang sarili ninyo kasi pinagdaanan ko yan eh. Parang na-frustrate ako. Ang dami kong idea tapos trinay ko talaga, simulan siya lahat. Pagod ako. Kasi ako lahat ang gumagawa. So simulan niyo po kung ano yung available na nandyan. Huwag niyo pong ine-neglect. Though hindi na natin madadaanan pero banggitin ko na lang din. Huwag niyo pong ine-neglect yung major divisions ng Christian education ng church. Kids, junior and senior CA, young pro, yung inyo pong men and women's o kung gusto niyo gawin na yung merit at yung senior ninyo. Huwag niyo pong ine-neglect yung core ng Christian education kasi aabutin niyo po sila. At bibigyan ko po kayo ng konting tip ko kung ano yung pwede niyo pong gawin dyan. Kasi dito po sa principles of teaching, ang isa pong principle talaga na is desire ko po na mag-retain sa inyong puso at isip, we learn by doing. Yan po yung palaging, di ba, na topic na po natin yan. We learn by doing. Involve nyo po sila sa ministry. Pero hindi nyo po sila pepersahin. Gradual po yung involvement nila. Halimbawa po, meron kayong teens, meron kayong youth, may children's ministry kayo. Involve nyo sila, pwedeng tagahawak muna sila ng handouts, tagagupit ng activity materials, taga-picture. Alam niyo po, kailangan makita nila eh. Ito po yung sinasabi ko kay nanay, sa akin pong asawa. Kailangan maramdaman nila ano yung mission and vision ng church.
Ako po naniniwala naman may mission and vision kayo sa church. Pag wala kayong mission and vision, sabi nga ng Bible, di ba? The people perish because of lack of knowledge. Ganyan din tayo pag wala tayong vision. Talagang wala tayong tinatanaw eh. Kailangan lahat ng ginagawa natin sa church didikit dun sa mission and vision natin. Ano yung mission and vision ng church? So involve natin sila. Yung mga young pro, paano natin sila may involve? Ito nakakalungkot. Sabi ko kay Pastor Jatnil, kaya nagkaroon sila ng young pro dyan. Tagal namin nag-usap, nagpe-pray kami. Sabi ko, Pastor, alam mo nakakalungkot na part sa young pro. Ang feeling nila ngayon, dahil young pro na sila, ano na lang sila, naaalala kapag may ambagan sa simbahan, ay may solicitation tayo, may project tayo ng aircon. Ganyan. Di ba po? Sila dapat ang mas tinututukan. At sabi ko sa kanila, magkaiba ng need. Kaya tingnan nyo po sa youth camp, hindi na makarelate yung mga young pro. Kailangan may separate na talaga na activity yung young pro. Nung pinag-uusapan namin yon, eventually nagkaroon na yung ating NYD, karoon sila ng parang fellowship ng mga young professional. Sila Pastor Jatnil nagsimula ng young pro. Ano po, kasi sabi ko sa kanila, hindi ka pwedeng magturo sa young pro ng true love waits. 30 years old ka na, true love waits ka pa rin. Di ba po? Baka ang true love na iniintay mo na dyan, si Lord. Tingnan niyo po, yung lola ko si Mami Tita, 70 years old na, true love waits. Si Jesus na yung true love na iniintay niya. Pagka ganyan na young pro na, ang ituturo na natin sa kanila, love, courtship, and marriage. Di ba po? So nakita natin, iba-iba yung kanilang pangangailangan na dapat punan. Yung mga bata, pagsunod sa magulang. Yung mga kabataan, yung paghihintay sa kanilang panahon. Ano po? Yung mga young pro, paghakbang na yan sa talagang mas malaking hakbangin sa pananampalataya o kaya yung mga needs nilang ma-meet. Iba rin ang needs ng mga senior citizen. Kailangan ma-assure mo sila sa buhay na walang hanggan para hindi sila nade-depress habang sila'y tumatanda. So, ang tanong, kaya ba natin simulan yan lahat? Pagka tayo ika-accounting leader pa, huwag niyo po ipipilit yan. Eventually, unti-unti lang. Simulan po natin unti-unti. Pagka nakita na natin may na-entrust na tayo, simula tayo ulit. Yan po ang dahilan kung bakit sa Book of Acts, naglagay ng mga deacons para sila yung mamamahala sa pagkain ng mga ibang mananampalataya kasi yung mga apostol, para sila na lang yung sa pananalangin at paghahayag at pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba po? So pag nakikita natin na na-overwork na tayo, mag-delegate na tayo. Di ba po? Yan na po yun. Sabi ko nga dun sa mga kaibigan ko, pagka tingin ni Lord na hindi na pwede sa yung maging single dahil marami ka ng trabaho sa ministry, bibigyan ka na ng asawa. Pero pag wala ka pang ministry, baka hindi pa. Hindi, joke lang po. Ganyan din sa atin sa ministry. So, yun pong napakahalaga na mailagay natin sa heart natin. At ako po naniniwala na mas marami po kayong alam kaysa sa akin. Pagdating dito, ine-encourage ko lang po kayo. At ang dalangin ko po, makita talaga kayo na nagsasucceed sa ministry. Sobrang malaking kagalakan po sa akin yan na makita kayo na pumapailan lang. Na mayroong power from on high. Di ba po? Yun. Siyempre, yung anointing yan, ang ganda ng tema din natin ngayon Talagang kapangyarihan mula sa itaas, sa banal na spirito. So, meron pa po ba kayong may share? Kayo po, Brother Jesse, baka may gusto kayong i-share. Pastor, kahiyayaman, exit na po. Prayer meeting ko po namin. Opo. Sige po, picture na tayo. Pasensya na po. Oo nga. Opo. Kaya, siguro po kaya wala si Brother Tim, nag-receive na. Ayan, po. Sige po. 1, 2, 3, smile. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. At pasensya na po at nag-exit tayo ng time. Pray na po tayo. Sige po, tayo manalangin. Lord, I declare blessing and anointing sa mga lingkod mo na to. Salamat kasi niremind mo kami kung gaano kahalaga yung discipleship. Though, alam na namin yung idea, pero ngayon pong oras na to, inignite mo muli yung passion namin to disciple. Ang hirap nito hakbangan, Panginoon, pero naniniwala kami palaging merong paraan na ipapakita ka sa amin
Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, Lord, we as your co-laborers, mag-send din po kayo sa amin ng co-laborers pa. Sabi niyo nga po, Panginoon, sa mga disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Kaya ngayon po, nagpipray kami, Lord, that you send more laborers in the vineyard that you have entrusted to us. Lord, salamat sa buhay ni Pastor Carlo, Pastor Ding, Brother Jesse, gayon din kay Pastor Sam. Lord, I pray na i-humble nyo rin yung puso namin. Lalo kapag nandun na kami sa position na inihanda mo sa amin, sa leadership position na tinawag mo rin kami. Ang dalangin namin, Lord, matagpuan mo kami nagpapakumbaba, nagtatapat, at patuloy na umaasa pa rin sa kapangyarihan mo. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong nire-remind na may limitation pa rin po kami, Panginoon. Pero ikaw yung Diyos na tumawag sa amin na tapat na kailanman hindi po magkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, pagpalain niyo po ang mga napag-aralan po namin at dalangin po namin na kayo na po yung lumubos ng mas marami pang pangarap sa aming puso. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang lahat ng desire nanggagaling sa iyo. Lahat ng mabuting desire nanggagaling sa iyo at ikaw po yung fulfill nito. Salamat po, Panginoon, at salamat sa pagkakataon. Ginamit mo rin po ako sa buhay ng mga anak mong to, Lord. I'm so blessed and honored po, privilege, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala sa kanila sa subject ng principles of teaching. Nawa, Panginoon, meron po silang natutunan sa akin pong pangunguna sa subject na ito at ang dalangin ko po ay maingatan po ito sa aming mga puso at maging sa output po ng ginagawa naming curriculum. Naniniwala kami na kayo po ang gagabay sa amin sa pagtapos nito hanggang sa panahon na ito po ay mapublish po namin. Salamat po, Panginoon. Lord, we entrust to you everything and let your will be done. Salamat, Panginoon, nawa sa lahat ng aming gagawin sasabihin, ikaw lamang ang lubos sa aming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Ito pong aming dalangin naman sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you so much po. God bless po, Pastor Carlo, Pastor King, Brother Salamat Jess. po, Pastor. God bless po. Regards sa